Ayan, good morning. Magandang gabi po. Good evening po sa lahat. O kakarating lang ni po nga galing sa labas at bumili siya ng pampahaba ng buhay. Of course, ang kanyang mga kakainin sa araw-araw. Hindi talaga mabubuhay si po nga ng walang ano, no? Hindi talaga ako kaya yung ibang katulong na kaya ng ano, na minsan hindi na kumakain. Ako, hindi talaga yan pwede kay po nga. Ay, naku. So, lumabas ako para mamili. No, may mga stocks pa naman ako. Ang dami pa nga. Pero syempre, kumati yung pa ako. Hindi dahil sa alipunga. Hindi dahil sa alipunga, kundi gusto ko lang talagang lumabas. At ang sakit ng ulo ko. No? Hindi to banda ba yung left? Dito masakit na masakit. Tapos yung sakit niya, umaakyat na siya. Ganun. Pag pumipintig siya, gumaganon talaga ako. Ang sakit, as in, ang sakit. So, ayun, balik tayo sa lumabas ako, no. Ako kasi, dito sa bahay, kahit ano na lang talaga naiisip ko. So, hindi man bukas, siguro sa Sunday, no, kasi bukas, andito na naman lahat kasi Thursday, no. At magluluto kami ng pamaramihan. So, sure akong may pagkain kami bukas. So, sa Friday naman, hindi ako sure kung makakaluto ako ng umaga. Kasi nga, may mga camel dito hindi natutulog. No? At pagising ng lola nila, ayun, para sila mga mass communication, mga reporters, lahat talaga ng detalye. Ikukwento sa lola. Ayoko ng ganun. So, Saturday, andito pa rin sila. Saturday ng hapon na yan sila uuwi sa mga bahay nila. No? So, Sunday pa talaga ako dito. Free na mag-ikot-ikot. Kahit andito si lolo sa baba, nakakaluto naman ako. No? Kung hindi lang siya maligalig talaga, nakakaluto si Pong. So, bumili ako ng pang happy birthday. pang happy birthday. So, yung mga nakakakilala talaga sa akin, alam nila na ito ang paborito ko. Pansit Canton. Ano? Ayoko ng yung yung pansit na tawag dito, yung fresh Mickey. Ayoko talaga nun. ayoko. Kumakain ako pero hindi ako fan ng fresh Mickey. Ito talaga sa akin yung pansit canton, yung toasted. Sa Pilipinas, sinahaluan ko siya ng atay ng manok. Yun, hindi pala ako nakabili. Ang nabili ko kanina is thigh. No? Yung hita ng manok. Hindi siya drumstick, yung thigh talaga siya. No? Meron din ako doon. Meron pa yata akong natitirang breast ng manok. Yun. At wings. Yun, meron pa ako doon. Yung atay lang talaga nakalimutan ko na yun. Yung atay ng manok dito, alam nyo ba kung magkano? 3 real. 3 real lang. Kung i-convert natin sa peso, is 45 pesos. Isang ano na siya. Isang parang plastic na yung tawag dito sahan. Ano nga yun sa Tagalog? Diba? Hindi ko na alam. Mga nasa ano siya, 600 grams. Ganon. 3 real. So, 45 pesos lang siya, no? Medyo mura yung mga ano dito. Kasi nga, hindi siya mabili dito. Walang masyadong kumakain ng atay ng manok. Ang kinakain dito, atay ng karo. Yun, atay ng baka. Ano, pero atay ng manok dito sa bahay, hindi sila kumakaako lang. So, yun, bumili ako ng pansit. O, diba? Pansit Canton pa lang. Ang haba na nagsona na ako dito sa pansit Canton. Anyways, pansit Canton. Yan. Present talaga to pansit Canton. At, yung instant na pansit Canton. Indomie, no? Hindi talaga to nawawala sa buhay ng mga OFW dito sa gitnang silangan. Ito yung pantawid buhay program
ng mga OFW dito sa gitnang silangan, no? Lalo na kung oras de peligro. Ito yung nakakapitan namin. So, ito naman, pag nagluluto ako ng Indomie, minimake sure ko na may kasama siyang itlog. So, bumili din ako ng itlog, andun na. Kasi nga, ang dami naming itlog, promise. 4 tray yata ngayon ang nasa ref namin. Pero bakit ako bumili? Kasi nga, ang dumi ako. Kasi nga, yung lola ko dito, ang hilig magbilang. Yung paggabi, binibilang niya yan, binibilang niya. So, kung kinamagahan, nagluto ako dalawa, tinatanong niya yan, sinong kumain dito ng itlog? Minsan, no, nagsabi siya ng ganun, sinagot ko talaga. Sabi ko, sino ba ang nandito ng umaga? Sino ang nagtatrabaho dito ng umaga? Sinong kumakain dito ng umaga? Sabi niya, ikaw. Ikaw lang naman. Di, tapos, ako ang kumain. So, kung magpapabayad ka dyan, kaltas mo sa sahod ko. Ganyan ako pag ano, lalo na pag pagkain ang usapan. Nag-iinit talaga ang tenga ko. Kasi, naniniwala talaga ako dyan sa sabi nila na pag sa pagkain, huwag kang magdamot. Hindi talaga, ewan ko lang ha, kasi nga, si Punga, hindi man madamot si Punga. Yun lang talaga yung may pagmamalaki ko. Hindi talaga ako madamot. Ewan ko ba? Yung konting ano lang sa akin, bibigay na ako. So yun, bumili ako ng itlog. O diba? Itlog, 3 minutes ang son. Itlog lang siya at saka Indomie yun. Yan, so tapos na tayo sa Pansit Canton at another Pansit Canton. So, at ang ito marami pa ako nito. 1, 2, meron pa ako ditong 7 at 3 maliit na version nito. At meron din akong corned beef pala. O meron pa. Pumili ako nito. Sardinas. At dahil sipong nga ako at wala akong ganito, pumili ako ng Ligo. Ligo. Ayun. Bakit ko siya binili? Easy open kasi. Easy open can. Kaya hindi na ako mahihirapan ito. So, bumili ako 2. So, meron pa dun. Nagmuka na talaga ako ditong supermarket. Ang hindi ko lang nabili ngayon, yung mga biscuits ko pala. Pero may mga tinapay kasi ako. Uy, dami pala. At ito na yung pinaka karugtong ng buhay ko din, no? Hindi talaga ako nawawala nito. Dahil minsan lalo na pag may dalaw, hindi ako masyadong kumakain. Ewan ko ba? Ito yung ano ko. Ito yung pampalakas ko. Gatas talaga. Since ano pa to? Oman. Nasa Oman ako. Sa Oman kasi, doon free talaga ako doon. Kahit ano pwede kong lutuin, kahit ano pwede kong inumin, wapakel sa mga amo ko doon. Pag sabi ko, kakabili lang nila, tapos sabihin ko wala na agad. Wala silang pake. Basta pagkain doon sa Oman, grabe sila doon. Doon ako believe sa mga amo ko sa Oman. Hindi sila madamo talaga sa pagkain. Ang problema ko lang doon sa Oman, bugbog sarado talaga ako sa trabaho. Dahil ito na. Kada items, meron talaga yung kwento, no? So, dahil yung amo ko dun sa Oman, lalo na yung babae, grabe kumakautos yun, no? So, nagtatrabaho siya sa school. Hindi siya teacher, ha? Pero graduate daw siya ng teacher, pero hindi siya nagtuturo. So, sa school din siya nagtatrabaho, pero staff. Ganun, parang crew ba, ganun. So, doon. Alam niyo ba, na kung may party ang school, alauna pa lang na madaling araw, gising na ako, apakadami kong lulutuin. Parang inako na niya lahat ng pagkain ng kakainin ng school pag may party. So, sa isang buwan, halos 4 na beses kung magpa-party ang school.
So yun, bugbog sarado ako dun sa trabaho, no, lalo na sa luto. At meron pang isang best friend ang amo ko dun na pati siya, no, nung umuwi yung katulong niya, ako din laba damit ng yung best friend niya, no, pati pagluluto ng tanghalian nila. Grabe talaga dun, no, grabe ang trabaho ko dun, pero ano ako sa pagkain, maalwan ako sa pagkain, at saka yung sahod ko dun on time dun talaga sa Oman. Grabe. Pero no, sabi nga nila, bakit hindi ka nagperme sa isang amo, Lia? Thank you Lord, wala pa akong among naging ano sa akin, no, naging balahura sa akin, naging masama sa akin, no, lahat sila okay naman sila lahat. Ang syempre trabaho, pero minsan kasi nasusobrahan tayo sa trabaho, hindi rin maganda yun. So lahat naman sila okay. Well, ngayon nga yung pauwi na ang katulong ng amo ko sa Oman, tumatawag na sila sa akin at hinahanap na nila ako, no? Kasi yung katulong kasi nila ngayon uuwi na ng December. So January or February siya start. Hindi daw niya tatapusin, at uwi daw siya ng December. So yun, tumatawag ang amo ko dito kasi pababalikin ako, at ako lang ang nagtagal doon. Ako ang nagtagal ng 3 years doon. Ewan ko lang, sabi nila may problema daw yung mga amo ko doon. Sa akin naman wala talaga. Depende talaga siguro yan sa katulong, no? Kung ang katulong mismo ang magpapakita ng some things and some things are beautiful. Yun. So, siguro, pero sa akin, no, thank you Lord, wala talaga, no? Lahat ng amo ko okay sa akin. Ang problema, no, sa Oman, grabe talaga ang trabaho. Well, anyways, no, bago pa man ako nag-abroad, nagsimula kasi ako sa Jordan noong 2015. Nagsimula na akong magkwento, my God. Wala na, pakinggan nyo na lang ako. Wala na naman kasi ako magawa sa buhay. No, sabi ko sa sarili ko nung nagsimula akong mag-apply, no, pa-Kuwait pa ako noon. Pero hindi ako natanggap sa Kuwait kasi nga daw may scar daw ang left side ng lungs ko. Yun, so palagi akong doon, repeat medical, palaging repeat. So hanggang sa nagsawa na ako, may nakilala akong isang agent. Sabi niya, yung medical mo okay yan pa Jordan. So no choice ako, medyo malaki na rin ang nagastos namin noon. Kasi nga wala naman kami noon, as in wala, zero, no? Pamilite, yung pamasahe ko inuutang pa namin, no? Naka-back up yung ate ko, kung anong mga requirements hinihingi ko sa kanya. Medyo nabubugnot na yung ate ko, pero binibigay pa rin, no? So nung okay na, palipad na ako ng Jordan, sinabi ko talaga sa sarili ko na kung ito okay yung ko sa Jordan, itutuloy ko talaga yung pangarap kong lilibutin ko ang Middle East. O yun talaga ang sabi ko sa sarili ko, no, lilibutin ko talaga ang Middle East. So ngayon, ano na ba napuntahan ko, no? Jordan, Iraq, di ba nakalimutan ko na, Jordan, Iraq, Qatar, Oman, Abu Dhabi. Ngayon andito ako sa Saudi Arabia. So yun, ilang bansa na lang ba, siguro makakapunta din ako ng Bahrain, kasi ang lapit ng Bahrain namin dito, 2 hours lang Bahrain na. Siguro inshallah makakapunta din ako ng Bahrain at saka Dubai, kasi yung anak ng amo ko, yung bunso, no, magkasing utak kami nun.
magkasing utak kami nung gustong gusto niya akong dalhin kung saan. Ayoko lang talaga, ang init, my God. Liwaliw siya ba, yung parang kaluluwang di mapirme. Magka-vibes kami nung bunso. So yun, inshallah mapapasok ko rin yung Bahrain at saka Dubai, no. So ang target ko Kuwait na lang talaga, kung sana pala rin, no, okayhan tayo sa ating medical, lalo na ngayon. Diyos ko, grabe na yung ano ko sa medical, high blood akong, anemic. Yung mga doktor na tumitingin sa akin, nalalebog. Naguguluhan sila kung paano daw nila ako i-treat, kasi nga high blood ako pero anemic ko, di ba? meron akong losartan. Pero meron din akong ferrous. Ewan ko sa buhay kong ito, no. So yun, yung sugar din natin nasa boundary na, minsan kumataas, no. Kaya ewan ko lang, pero sana no mapasok natin ang Kuwait. So nung nasa Oman pa ako, sabi ko talaga na papasukin ko ang Saudi. Kasi nga, sabi nila, mga ganito daw ang Arabo, ganito, ganyan. Sabi ko talaga sa sarili ko, sige nga, tignan natin kung kakayanin nila si Punga or kakayanin ni Punga. So, yun. Okay naman ako dito. Thank you, Lord. Nasa 18 months na ako, no? So, plano kong mag-extend. Ewan ko kung papauwiin pa ba ako ni Lolo. So, inshallah. No? So, medyo mahaba-haba na ang kwentuhan natin ngayong gabi. No? Kasama nyo pa rin si Punga. No? Yung ibang kasamahan natin, medyo busy pa talaga sila. Hindi pa sila ganito na mga buhay nila. Buhay nila. So, si Punga lang medyo nakakaluwag-luwag sa oras. So, yun na. Yun ang buhay natin ngayong araw. No? Mga binili. No? So, yun. Patulog na tayo. At meron pa pala akong binili. Pampahaba rin ang aking sugar. Isa rin ako sa mga fun. Pero minsan lang naman. Minsan lang talaga ako umiinom ng ganyan. Siguro sa isang buwan, 3 lang ang nabibili ko niyan. O 2. Ganun. Well, anyways, maraming salamat sa pakikinig sa akin. No? Sa susunod ulit na kwentuhan natin, inaasahan kong kayo man ay magkwento din ng mga buhay niyo para alam din namin, no, kung ang mga buhay-buhay natin, bandarian at bandaroon. Pero guys, good night sa inyong lahat at sana ay magkarinigan pa tayo ulit, no, sa sana sana maulit muli. No, sana magkarinigan pa tayo ulit. Yun, so ako pa rin po si Punga, yung punga is now matulog na tayo. Good night.